ka-channel, ang linaw ng dagat. Sana ay maagos ng konti para makakita tayo ng malalaki. Yun mga ka-channel, nandito na tayo sa spot kung saan tayo nakapana ng Marlboro Grouper or Lupa. Ayan, medyo maagos, amihan, pero kaya naman. At syempre, prepare lang tayo para makapag-dive na. Bihis lang tayo ng gamit natin. Pagkatapos natin makapag-prepare mga ka-channel ay agaran tayong bumaba. At ayan, napakalinaw ng karagatan. Sobrang ganda ng pagkakatiming. At sana ay makadali tayo ng malalaki dito sa spot kung saan tayo madalas sa namamana ng surahan. At ito nga mga ka-channel, kung saan madalas na nakakita ng lapu-lapu ay nakakita tayo ng isang sweet lips or labian. Malaki na rin ang labian na ito mga ka-channel, nasa almost sobra 2 kilo. At okay naman at naging successful yung pagtira natin. Boom! Sa pool. Okay. Di ko agad hinila dahil akala ko ay di tumagos yung ating shop at di bumuka ang flapper, pero goods naman dahil bumuka ang sima ng pana natin. At dahil nahawakan ko ng isda ay safe na ang unang isda natin sa araw na to. Isang labian or lefty. Isang talakitok or tribali ang napakita sa atin. Di ganong kalakihan pero goods na pang ulam. Nasa mga 2 kilo. Akala ko ay tuluyan siyang lalayo. Pero nung nakadrop na ako at nag-bottom ay inasahan ko na tuluyang aalis pero bumalik mga ka-channel. Ayan, sobrang lapit kaya nung tirahin natin ay boom, sa pool, secure. At dahil tumagos ang ating shop, sigurado sana ay makakita pa tayo nila. Ayan, safety na ang ating pangalawang isda sa araw na ito mga ka-channel. Let's go. Shoutout po kay ate at kay Sir Terso Manolat Lario na nagbigay po sa atin ng pana, at kay Strawberry Ice Sweet. Sana ay lagi po kayo mag-iingat and God bless po.
Ito ang naging pangalawang isda natin sa araw na to mga ka-channel. Ayan. Secure na ang ating pangalawang isda sa araw na to. Isang talakitok or kawayanon. Muli akong nagsagawa mga ka-channel ng pagsisid kung saan di gaanong kalayuan. Doon sa nakatira tayo ng talakitok ay may nagpakita sa atin isang coral trout or lapu-lapu. Ang spot na to ay napakaraming coral trout nung tirahin natin. Boom! Sobrang baba mga ka-channel. Kaya nakawala. Di na lumabas yung natira natin kanina. Ito isang panibagong coral trout or lapu-lapu ang ating napansin. Kung napapansin nyo po, iba po ang kulay ng lapu-lapu na to kaysa yung kanina. Ayan, nakaharap ang yabang. Sa pool ka ngayon. Boom, tinamaan mga ka-channel. Ayun, mud ka ngayon sa bato. Kala mo ha. Siyempre, gaya ng nauna at pangalawa. Ayan, ito ang ating pangatlong isda sa araw na to. Okay kayo. Another pagsisid ang ating ginawa kung saan nakakita ulit tayo ng coral trout. Ayan, good size na rin ang coral trout na to. Nasa mga 8 grams or 7. Kaya kunin natin to. Mahirap na, baka mamaya kunin pa ng iba. Sapol mga ka-channel. Ayos, ito ang naging pang-apat natin na isda sa araw na to. Dalawang lapu-lapu, isang trevally at isang sweet lips or labian. Pagkatapos natin masecure ang ating pang-apat na isda ay nag-dive ako dito sa unahan sa may bahagyang malalim. Ayan mga ka-channel, grupo ng surahan ang aking nakita dito. Dahil sa sobra kong pamimili ay ito ang nangyari. Sobrang dami nila mga channel, sobra siguro 10 piraso yung nakita ko dito.
Yun nga lang ay wala tayong tira kahit isa dahil napakailap nila. Ayun, hindi natin nakalubitan dahil sobrang likot. Nag-drop ako ng saglit dito sa gilid ng bato kung saan natin nakita na may pumasok. At yun lang ay napakahirap ng butas kaya di ko na lang sinilip at di na lang tinira. At sa time na to mga ka-channel ay paahon na ako. Buti na lang ay nasa tapat lang natin yung buya dahil nahihilo ako nung pag-ahon ko kanina. At ito muli tayo nagsagawa ng pag-dive. Alam nyo ba na nakakita sana tayo dito ng isang Buffalo Emperor, pero yung Buffalo Emperor ay di natin na agad na pansin kanina na sa tapat lang pala natin. Huli na nung nakita ko na may isang Buffalo Emperor. Ayan, kung napapansin niyo po mga ka-channel, yung buffalo na yan ay galing sa tapat natin kanina hanggang sa ayun, akala ko ay babalik ng bahagya, yun nga lang ay pumasok sa ilalim ng bato kaya sobrang sayang talaga, di natin natira. Muli tayo nakakita ng isang coral trout kung saan madalas nakakapana si Maki TV ng GT or Mamsa. At nung pag-drop ko dito ay eto ang nangyari mga ka-channel. Panoorin nyo. Ganito lang kalaki yung bato na pinagtataguan ng lapu-lapu or coral trout. At akala ko ay napakahirap ng butas kaya humawak ako ng bahagya dito sa may bato. At nung paglingon-lingon ko at binalik ko ay yan, lumabas yung kanyang ulo mga ka-channel. At sana pag natira natin to ay matamaan at yun nga, boom, sapol mga ka-channel, headshot sa ulo ang tama. At yun nga mga ka-channel, ito ang naging pang 5 isda natin sa araw to, isang coral trout or lapu-lapu. Ayan sa bato na yan, madalas si Maki TV ay nakakapana ng GT or Mamsa. Pagkatapos natin masecure ang ating pang-5 isda ay agad na rin akong bumalik sa bangka upang umuwi dahil napapagod na rin tayo. Ilang oras na rin yung langoy natin kaya kailangan natin muling makapagpahinga dahil sa araw ng gabi ay mag-i-edit pa tayo. Let's go! Yun mga ka-channel, nakaahon na tayo at tanghali na, kailangan na nating umuwi dahil nagugutom na rin tayo. At ito yung huli natin, 5 piraso, 3 coral trout, 1 talakitok, and lipty. Yan, naka 5 piraso din tayo. Hindi rin tayo lugi sa araw na to. Iyan lahat ng lapu-lapu natin mga good size. Tribali good size. Malaking lipty yung ating na dali, kaya let's go, uwian time na.
nakadunggo na tayo. Yan, dito na tayo sa playa. Okay. Kuha lang tayo ng pangtuhugan. Ligid. Tuhugin natin yung huli natin para di tayo mahirapan sa pagbitbit dahil malayo yung bahay. Magkuha ang balde sa taas pa. Tugan. Yun mga ka-channel, linisan natin doon sa bangka. Tapos yung labian ihatid ni Mrs. doon kila chairman. Tapos yung naman po ay 3 lapu-lapu binta muna natin pang load. Hindi naman kasi natin kayang ubusin dahil ang ating mga kapitbahay ay may mga ulam din daw sila. Dahil yung primitive ay namana din. Ayan. Malaki yung lefty. Para kay chairman. Lefty. Yung lapu-lapu ay pabinta para may... Dalim na talaga yung Tapos yung buya, buti nga may yung samo ba? Kaya kung wala pa, alayo yung buya. Tayo dahil yan nga kailangan natin na magluto mamaya. At si Boy Surahan kasi muntik na madisgrasya kagabi na tinik ng turay. Buti na lang at natanggal ko yung tinik. Hiwa-hiwa na mga ka-channel. Hiwain na natin ang ating isdang nahuli. Talakitok or trevally. Dami sana tayo nakita ang surahan kanina. Pero sadyang di pagkaloob sa atin. Malalim. Muntikan pa tayo. Tayong gulok na malaki. Dito naman na tayo sa kitsilyo. Yun okay, di malambot. Lambot siya hiwain pag ganun. Tapos di madudurog. Yun wow, may sumabit. Sabi naglabasan naman yung taba mga ka-channel. Nagsibo naman. Yan sa grabe nagsibo. Grabe kaamo kanina yung nakitok na to. Akala ko tuloy na talaga siyang palayo pero bumalik pa dahil ang pag-bottom natin ay gusto niya talagang magpahuli. Yun. Hugasan natin ng tubig dagat para hindi mawala yung lasa ng katawan ng isda. Masustansya pa rin, hindi magbago, no? Dagat ang pinakadabis na panghugas. Yan ang aking nakita na estilo ni chairman.
Dahil totoo naman talaga na kapag dagat ang ating hinugas sa isda, hindi mawawala ang lasa. Okay. Up. Magkain muna ako saglit bago ako magbaba. Para may tamang lakas ako mamaya. Hindi yan. Ayos na ayos tayo. Okay. Okay pa sa all right. Sariwa. Kain muna tayo mga ka-channel dahil nagugutom na rin tayo. Ayan yung ulam natin. Pinaksiw na galunggong. Kanin natin. Tapos siyempre kape. Isa sa pinaka paborito ng Pilipino. Yung kumain na nagkakape. Samahan niyo ako sa araw na to na magkain. Let's go. Okay, kaya hindi pa nakawis misis na binta na mamahaling isda. Lapu-lapu. Kagabi po ay may pinirito kaming turay. Yun nga lang, kumain kami kagabi. Tapos sa sobrang kwentuhan, biglang huminto si Darren na kumain, si Boy Surahan. Hindi ko alam kung bakit. Tapos doon ko napansin na bakit niya laging dinudukot yung lalamunan niya. Nagsumbong, sabi niya may tinik. At ginawa natin dahil di naman pwede nating ipasok yung kamay natin dahil maliit yung bibig ng bata. Buti nila mga ka-channel may puller. So yung puller nilinisan ko tapos pinasok ko sa bibig niya upang maipit yung tinik dahil medyo malalim kasi yung area. At yun, salamat naman sa Diyos at naging okay. Ayan mga ka-channel, mainit na yung kawali. Buhusan na natin ang mantika. Magpainit na rin tayo ng mantika para sa ating prito. Yan mga ka-channel, yung ating piprituhin. Dahil iskabitsihin natin. Yan, prituhin muna natin. Ni-slice na kanina ni Mister. Pag nainit na yung mantika, bago tayo salang ng pinirito. Ito nga pala yung nabili ko mga ka-channel. Kamatis, sibuyas, tsaka rin siling mahaba, tsaka luya. Yan. Kabili na rin ako. Kay pang escabeche. Gagamitin ko sa escabeche. Ayan. Tsaka itong ketchup mga ka-channel. Bili na rin ako. Dalawa lang yung gagamitin kong sili haba. Kay si Darin, manghangan. Ayan. Ayan mga ka-channel, mainit na yung kawali, umuusok-usok na. Ayan. Kaya start na tayong magprito. Pritohin na natin. Mag-slice na tayo ng kamatis. Dali lang. Natanggalan ko muna ng kanyang itim-itim. Ayan, mga ka-channel, nalinisan ko na ang kamatis, luya, at sibuyas, sili. Slice na natin. Para sa ating escabeche. Yan mga ka-channel, pulang-pula na siya. Kaya babalik na rin ko na siya. Luto na yung kabila. Maganda kasi yung brown siya. Tatak nito. Dahil crispy.
yung kabilang dulo. Pero okay naman siya mga ka-channel. Mahati niya talaga. Ayan mga ka-channel, na-slice ko na ang kamatis, luya, sili at sibuyas. Hindi ko na na-video to kanina, hindi ko na to na-video kanina mga ka-channel dahil yung na-video ko yung kamatis lang. Dahil yung pinirito ko nasusunog na. Ayan mga ka-channel, pangalawa ng salang ito. Ay, yung isa nauna na. Gatalsi kasi yung mantika mga ka-channel. Takot ako mapasok. Yan, ito na yung na-prito natin. Yan. Yan mga ka-channel, luto na. Babalik rin na natin ulit. Dahil malapit na tayong matapos sa ating pag-prito at tayo nag-spaghetti. Ito na lang yung ating piprituhin. Limang hiwa na lang mga ka-channel. Ito na yung na-prito. Ayan mga ka-channel. Malapit na matapos ang ating pinrito. Malapit na tayo matapos mag-prito mga ka-channel. Dalawa na lang. Ay mga ka-channel, nagpa-ano na ako ng mantika. Igigisa ko na itong bawang. Igigisa natin yung bawang. Pagod natin yung sibuyas. Matis. Matis mga ka-channel. Luya para magbango. Sabay na natin yung sili para magbango siya. Lagyan natin ng tubig mga ka-channel. Pag nagkulo, lagay na natin yung ketchup. Lagay ko na itong ketchup dahil kumukulo na siya. Para sa aming escabeche, mga ka-channel. Lami kayo. Masarap ba yan? Oo. Pa? Ito ang aking kasama. Hello. Napaka-sweet niya at napakalambing. Hello. Hello daw po mga ka-channel. Ayan mga ka-channel. Kulong-kulo na siya. Lalagay ko na yung isda na pinirito ko kanina. Mama ka na usa, baby. Gapura na si Boy Surahan. Magkain na daw siya. Ayan. Hindi nakikinig yun, baby. Luto na ang escabeche. Magsandok na tayo ng pang-ulam mga ka-channel. Dahil kakain na rin kami. Samahan nyo kaming kumain mga ka-channel. Magandang gabi po sa lahat. Yun, kain tayo mga ka-channel. Tapos na nakapagluto si Mrs. Ulam natin, sweet and sour. Or escabeche. Ayan. Paborito ni Boy Surahan. Hindi lang Surahan ang kanyang paborito. Di ba Boy Surahan? Ba. Siyempre, maliwanag tayo ngayon dahil dalawang ilaw ang ating pinagana. Yun Kain po tayo mga ka-channel. Yun. Yan yung ulam. Yan yung ulam ko. Sa kanya na lahat. Ito yung ulam ko kasi healthy ito eh. Ha? Ito oh. Healthy? Oo, yung gulay. Ba, healthy nga daw yung gulay. Kala ko kasi mga ka-channel magsasabaw si Mrs. Pero sabi niya ay matagal na rin daw kami hindi nakakain ng sweet and sour. Kaya nag-escabeche muna tayo.
Salamat sa inyong laging panonood. At syempre sa inyo pong tiwala. Ayun, shoutout sa lahat ng ating mga silent viewers. Sir Terso Manulat Laurio, shoutout po. Ng Team Noranda ng Canada at kay ate na nagbigay po sa atin ng GoPro. Syempre huwag natin kalimutan na sila ay pasalamatan. At sa lahat po ng Baginang family from Olongapo City. Yun, no? At hindi natin pagsasawaan ang inyong mga sinasabi na shoutout. At siyempre, dahil hindi namin magagawa ang aming ginagawa sa vlog kung hindi po dahil sa inyo. Napakalaking tulong po yun. Thank you so much po. At siyempre sa lahat po ng ating mga OFW. Ayos. Tahimik si Mrs. Shoutout kay Bay Benji at sa iyong pamilya, Bay. Diyan sa Arizona, di ba? Arizona. Sana iingat kayo. Hindi kayo. Tama? May sili yan. Sarap, makakasal. Yung pinirito namin, di nagalaw. Wow, busog ah. Nagwagi na silang dalawa. Labanan, kabilaan, magtiyahin. Kinagat ng buto. Kit-kit. Bago tayo magtapos sa ating vlog sa araw na to mga ka-channel ay shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin. G.Hel Leon from Caloocan City. Gianni Bautista Welding Shop ng La Union. Guno Palim watching from Matalom Liti. Romeo Dominci. Shoutout po sa inyong mag-asawa, sir. God bless po. Joselito Oliveron. Rapples TV from Sibuyan, Romblon. Ronnie Rahal watching from New Zealand. Miss Maita Porino watching from UAE. Thank you so much po, ma'am. God bless. Next channel, shoutout po. Anero Japan Lipi watching from Japan. Shoutout po. Andy De La Cruz from Romblon, Kapwa Espiro. Asler Pomida watching from Catanduan, Quezon Province. Coach GP. John Henry Mainit. Shoutout po sa Mainit family and Quempo family from Germany. Frederick Kakar. Isaac Parungaw. GM Galito watching from Boracay. Bulaca Julita. Hindi po natin yung pagsasawaan ang lahat po ng nagpa-shoutout. Shoutout po Kuya J. Lalo na po sa Lulu family of Sol Liti. Rapples TV from Sibuyan, Romblon. Leonardo De Laja. Shoutout daw po sa apo ni Sator Pipi na si Sky at si tita niya na si Iyashi Bisini. At sa lahat po ng Pipi family. At shoutout po sa inyo. God bless po. Sana lagi po kayo maging. Hello po Miss Jennifer Lagumbay. Shoutout po. Shoutout din po kay Bayruel Paras. Si Bayruel Paras po ay mahilig din po sa spear fishing. At syempre mga ka-channel, hanggang dito na lang muna ang ating video dahil tayo ay patuloy na nagpasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong
pagsuporta at sa hindi po ninyo pag-skip ng ads. And thank you so much po kay Miss Jane Opiuta. Miss Jane, dumating na po yung in-order kong GoPro na in-sponsor po ninyo. Thank you so much po. Sana lagi po kayo mag-ingat. God bless po. At syempre, bago tayo magtapos, no, maraming salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng sapat na pangangatawan upang makapaglingkod sa inyo at sa Primitive Islander and Buhay Isla Vlog TV, J Adventure and Ariel Fisherman at sa Team Harabas dahil sa kanila ay nakilala tayo. Kaya thank you so much. Let's go!